daming nag-comment sa akin, no? Sabi na, revoke na nga, mag-home visit pa, tapos maniningil pa, no? Dahil nga, itong example natin to na na-revoke si Digido, tatalakayin natin dito sa video ito para malinawan din po kayo, no? Ang dami kasing medyo hindi pa rin magets yung mga explanation ko kahit na andito na sa video ko yung mga sagot at paliwanag sa mga tanong ninyo. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo. Napaki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok channel. Paki-like na rin po kung gusto niyo yung video ito. Paki-share na rin para maging updated po yung mga ibang mga OLABIC na may problema sa mga ganito sitwasyon. At paki-hit niyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-update natin dito sa mga usapang online lending app. So yun nga, revoke, may home visitation, naniningil pa rin. Bakit namin babayaran? Bakit pa ba dapat bayaran? Ganyan yung mga tanong. Kaya nga nililinaw ko sa inyo, no, bago ma-revoke, yung mga OLA na yan, kung sakasakaling bago na-revoke ha, yun po yung karapatan nila. May kasunduan pa po kayo bago nangyari yan. Kunwari, nagkaroon na revoke, na-raid, nagka-issue ng na-raid, na kung ano man, yung naging problema ng OLA na yan. As long as before sila na-revoke, uulitin ko po, yun po yung dapat ninyong bayaran ayon sa napagkasunduan ninyo. Hindi lang po yan galing sa akin, galing po yan sa mga ahensya ng gobyerno na humahawak at kumakatawan sa mga online lending apps at sa mga lending companies o mga financings. Okay? Hindi po yan galing sa akin. Ngayon, kasi pinoproblema nyo, bakit na yung babayaran yan? I-rebook na nga. Saan kami babayad? Sa apps. Saan ba kayo ng utang? Saan po ba tayo ng utang? Sa apps po. Tignan nyo maigay yung mga payment channels nila kasi hindi naman po nawawala yung payment channels eh. Nagkakaroon lang ng glitch o pwede may problema yung payment channel. Pero hindi po yan as in mawala yung binayad nyo. As long as na doon yung reference number, dun sa apps na ginagamit nyo, kung meron kayong permanent ID na reference, yun ang gamitin nyo. At kung pabago-bago po, katulad ng ibang mga OLA na meron ako, na binabayaran ko weekly, nagpaiba-iba talaga sila ng payment number. Like yung sa example ko, si Quickla. Weekly yan, nagpapalit yan ng payment number. Pero sa apps ko pa rin tinitignan at sinisigurado kung tama yung number na ibigay nila sa akin na kinaka-copy-paste ko para doon sa pag-payment ko using their payment channel. At ang GCash, doon ko ginagawa yon. No? Kasi hindi ko naman mahiaalis sa inyo mga kadyani na iba yung opinion nyo. Iba yung gusto nyong marinig. Iba yung gusto nyong malaman. Iba yung gusto nyong gawin. Hindi ko hawak yung mga desisyon nyo sa buhay. Ang akin lang ay legalities. Base sa mga ahensya ng gobyerno. Base sa mga nakakausap natin, sa mga pinupuntahan natin na mass filing. Kaya nga hands-on ako, no, na pupunta para magkaroon ako ng ideya. Para magkaroon ako ng mga kaalaman. Ika nga, knowledge is power eh. Kaya nga sumasama ako dyan sa mga mass filing para maintindihan ko yung sasabihin ng mga abogado. Noong mga police, mga PNP personnels, di ba, sa anti-cybercrime group, sa CIDG, and this last few months sa SPAOK. Kaya nga sabi siya, hindi ako basta-basta yung magbibigay ng advice sa inyo na hindi pinanggagaling sa mga ahensya rin ng gobyerno. Kaya nga nagkaroon na ng mga one-stop shop yung PAOK para magsama-sama na yung ahensya ng gobyerno like the PNP CIDG, the PAOK, the SEC, the NTC, the NPC, lahat nagsama-sama na sila riyan. Doon tayo kumukuha ng info. Hindi ako kwentong barbero. Kasi kung gusto nyo paniwalaan yung ibang mga nagbibigay ng advice na huwag nyo nang bayaran, it's up to you. Kasi inyo po yan. Pero yung sa akin is just the legalities. May karapatan pa rin naman sila na maningil before that time na na-revoke sila. Alalahanin niyo po yun. Kaya kung depende po yan sa order ng SEC, kung binigyan sila ng cease and desist order na bawal mag-operate at mga maningil, pwede. It depends sa order ng SEC yan, tandaan ninyo. Pero kung sasabihin nyo na, before the revocation, may kautang, hindi ko nababayaran. Hindi po ganun yun. Pwede nyo siguro hindi bayaran yan. Para sa akin, ito lang pwede nyo hindi bayaran kung during that time, na wala silang lisensya o revoke yung lisensya nila. That's illegal. Diba? Ika nga wala nga kayong karapatang mag-operate dahil tinanggalan kayo ng lisensya ng SEC na kung saan sila yung nagbibigay ng mga rehistro at lisensya dito sa mga mag-ooperate ng mga lending companies o mga online lending companies. Yun po, maaari. Pero para sa akin, tandaan niyo, hindi rin ako nag-a-advise na wag magbayad ng utang. Bakit? Kasi
May mga magko-comment dyan na sabihin, tinuturuan mo, kinukonsinti mo yung mga yan na wag magbayad ng utang, kaya dumadami yung mga nangungutang at walang balak magbayad. Malinaw po ba? Kasi pag sinabi kong huwag niyo bayaran, susundin niyo yun kasi pabor sa inyo yun. Pabor sa ibang tao yun. Pag sinabi kong huwag niyo bayaran kasi sinagsabi, huwag na magbayaran. Si Kuya Johnny. O di kasalanan ko pa kung bakit dumami yung mga Ola farmer, di ba? Kaya nga I always advise na utang is utang, the general and the golden rule. Kung may nakuha kayo dyan, the time, na-revoke sila, ibalik nyo na lang yung utang. Yung binigay sa inyo, nakahiram kayo ng 1K. O ibalik nyo yung 1K. Yun lang, bahala na kayo. Pero it's up to your decision pa rin. Kasi hindi ko nga kayo hawak. Hindi ko alam yung laman ng isip ninyo, kung ano yung decision nyo sa buhay nyo. Pero, itong mga binabanggit ko, galing mismo sa mga ahensya ng gobyerno. Like, sa live kanina ni Sir Winston Casio, na kapag na-revoke, ang babayaran nyo lang ay yung time na before sila na-revoke yun. At kahit sa SEC, sinabi na po yan ng ilang ulit sa amin, no, nagpupunta po kami lagi dyan sa PNP, then yung SEC, kasama ko sila Kikay Bautista. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, iba pa rin yung meron talagang hands-on experience sa pagpunta sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, ulitin ko, kung gusto nyo maniwala doon sa mga iba nagbibigay ng advice sa magbayad, it's up to your decision, hindi po sa akin. Basta ang para sa akin, legalities, karapatan ng bawat isa. Yung nagpapautang at ng borrower. Kaya nga ako, kahit ako nakaranas na ako ng harassment doon sa mga Ola na inutangan, na hindi ko naman sinadyak utangan, basta na lang nagpadala ng pera sa akin, in GCash, at sa halagang gusto nilang ibigay, binalik ko lang lahat. Kahit may harassments na. Binalik ko yung halagang gusto nila. Yung binigay nila sa akin, binalik ko. O, hirapan for 1 month. Ganon. Kasi syempre, ako kasi sanay na ako sa harassments eh. Yung marami pa rin kasi mga newbies o beginner na hindi alam yung sistema ng mga Ola. Lalo ngayon, dami na nagkakaroon ng issue ng mga Ola, di ba? Mga na-raid. O, di ba? Na-raid yung 10 peso. O. Ngayon, pwede nyo lang bayaran sa kanila, example yan, yung utang nyo before. At ngayon, kung nag-ooperate pa rin sila, using their third-party collection or their online lending apps na mada-download pa rin sa Play Store, illegal. Kasi nga, meron silang cease and desist order na bawal mag-cooperate. Even the other companies or the other affiliate companies nila, nagbawalan eh. Diba? Ngayon, kung utangan niya para hindi bayaran, nasa inyo yan. Ayoko kasi mag-ibang Ola farmer. Kaya iwasan nyo na lang din na kasi na hindi naman kasi tama na gagawin nyo yung mali, tatama nyo sa pamamagitan ng mali. Walang ganun. Utangan, sabihin nyo kasi, makaganti man lang kami sa inyo, utangan namin kayo ng utangan, di namin kayo babayaran. So, parehas na kayo. Scammer na rin yung labas ninyo, di ba? Ngayon, wala naman akong magagawa ko, yung decision nyo, but still up to me, for me, for my point of view, utang is utang, ibalik. Ako man, sabi sa inyo, kahit naharas ako, binabalik ko kung magkano yung nakuha ko. Lalo na yung mga Ola na walang lisensya naman pala, wala naman pala tayo sa SEC, binalik ko yun. Binalik ko yung mga nahiram ko, yung mga binigay nila na auto-disbursement. Binalik ko lang. Yun lang. At least magreklamo man ako sa PAOK, may ebidensya ako na nagbayad ako ng utang sa kanila, di ba? At lamang pa rin ako sa legalities. Hindi katulad nila. Alam nilang wala silang lisensya, nagpa-operate, nagpapautang. Kasalanan nila yun. Pero payo ko lang sa inyo mga kadyani, no? Tandaan nyo, bago ma-revoke ang Ola, yung utang nyo before, yun po ang dapat nyo bayaran. At kung ano yung napagkasunduan nyo, yun po ang dapat. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at sa uulitin.